Minsan ka, minsan pa, lahat ay naliliwa. Tulad ng hibig ng ilang luha, bilang luha ka nasasaya. Ang rosas ay labi, pangarap ko'y nabibigo, maging lakas ng puso'y naglalako. Maging lakas ng puso'y naglalako. Jesus, pag-ibig mo! Jesus, pag-ibig mo! Hallelujah! At kahit di nagbabago, pakinggan mo! Pakinggan mo ang galit ko. Di nagbabago! Di nagbabago ba pag-ibig mo sa kahit anong mangyari? Yes, Lord, salamat po. Ako'y pangalan mula pagkahapon, mula pagkahapon, sa haba-haba na ko. Ikaw lamang, minsan pa, kasabihin ang ating natin, ang lahat ay nag-iiba. Hallelujah. Ang lahat ay nag-iiba. Tulad ng hibig ng ulan, bilang luluha ay nasasaya. Ang rosas ay natutuyo, pagkat ako'y nabibigo. Maging lakas ng puso, maging lakas ng puso, may naglalako. Oh Jesus, pag-ibig mo, ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang pakinggan mo ang aming di nagbabago. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon at sa haba-haba na ko, ikaw di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Hallelujah. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon at sa haba-haba na ko, ikaw ang di nagbabago.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lord God, pinupuri at sasalamatan po namin ang dakilang pangalan ng ito, Panginoon. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay ibigay mo sa bawat isa amin, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat sa banal mong ubasan, Panginoon, pero pinili mong bawat isa amin, Panginoon. Muli, Panginoon, humingi kami ang kapatawaran sa bawat pagkakasalang aming nagagawa. Lantad man, Panginoon, hindi, Panginoon, alam po na walang nanilingit sa iyo, Lord God. Lord God, maraming salamat sa pag-ibig mo na hindi nagbabago, Panginoon. Sa pag-ibig mo na hindi nagmamaliw, Panginoon. Na kahit anong mangyari, Panginoon, hindi mo kang binibitaw. Lord God, patuloy namin dinataas, Panginoon, ang gawain mo dito sa lugar ng St. Bernard, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa bawat sa aming, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang humibol ng mga kaluluwan na dadalo dito sa banal mong gawain ng St. Bernard, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kahit anong mangyari, ikaw lang ang pag-asa namin, Panginoon, at gagamitin mo ang bawat sa amin upang magtagumpay ang gawain mo dito sa St. Bernard. Lord God, dinadalangin namin ang program na ginagamit mo sa kapanahon ng Panginoon. Patuloy mo sila bigyan ng saya sa kanilang mga labi, Panginoon. Patuloy mo sila bigyan, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan saan man sila magpunta, Panginoon. Nanawa, Panginoon, hanggang sa uli, hindi naman, Panginoon, ang bawat sa amin dito, Panginoon, maglilingkuran kami sa iyo, Panginoon. Lord God, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga attender na patuloy na pumutugon sa iyong panawagan. Pati
mo ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Hindi man maisulat sa prayer request, hindi man masambit ng kanilang mga lapit, Panginoon, buntong hininga pa lang ang bawat isa sa amin. Alam mo na, Panginoon. Alam mo na ang kailangan namin. At ikaw ang magbibigay, Panginoon, ng higit sa sapat sa aming kailangan. Lord God, dinadalangin dito namin, Panginoon, ang gagamitin mong daluyan ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan, Panginoon, ng katatagan sa lahat ng pagsubok, Panginoon, upang patuloy siya makapaglingkuran sa iyong banal na ubasan. Samahan mo siya lagi, Panginoon. Ingatan mo siya lagi, Panginoon. Nanawa, Panginoon, sa lahat ng ahayuan niya. Pagtayo pa lang niya, Panginoon, magbibigay kagalakan na sa bawat isa sa aming Panginoon. Magbibigay kalakasan na, Panginoon, sa lahat ng hihina. Lord God, inaalay namin sa iyo ang aming buhay. Inaalay namin sa iyo ang aming oras, Panginoon. At alam namin, Panginoon, at inaamin namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Kaya Lord God, samahan mo ang bawat sa amin at parapat lamang mo na kayo aming pasalamatan at papurihan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa kalat Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy niyo po tayong dadako sa pakikinig na mabuting balita ng ating Panginoon. At ang gagamitin po ng daluyan ng kanyang mga banal na salita, walang iba, Brother Chito Agrabante.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, lubos at labis ang aming pasasalamat sa napakagandang oras, sa napakagandang pagkakataon na inilaan mo sa amin. Salamat o Diyos sa buong maghapon na lumipas, sa iyong pag-iingat, sa iyong gabay, sa lakas ng katawan at karunungan na pinagkaloob mo sa amin. Higit sa lahat, O Diyos, pinapasalamatan namin ang buhay paglilingkod na sa gitna ng maraming balakid, buhat lang, ay hindi kami natitinag sapagkat Ikaw ang Diyos na aming inaasahan. Panginoon, alam po namin na walang sayang sa mga pagod, oras at maging buhay namin kapag Ikaw siyang dahilan ng aming pagtitipon. Loobin mo na ang bawat isa ay magkaroon ng karunungan na lubos na maintindihan at malaman ang iyong kalooban. Higit sa lahat may sa buhay namin ang iyong mga salita. Nang sa ganun, Panginoon, patuloy kami magtagumpay sa buhay, paglalakbay ng aming espiritual na ito, Panginoon. I-bless mo ang aking mga kapatid, magulang, ang mga nandito ngayong gabi. Naniniwala kami, Panginoon, na bago pa man namin inisip, bago pa kami humakbang patungo sa lugar na ito, nakalaan na ang iyong gantimpalang answered prayer sa lahat ng tumugon sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
anak ni Yahweh El Shaddai, yung buhay ng pagpuri sa ating Panginoon. At tumigaw ng praise the Lord. Thank you, Lord. Answered prayer na naman. Kayo ba'y naniwala? Amen. Harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo, kapatid, sa gabing ito, hindi ka mag-alinlangan at makinig ka ng salita ng Diyos, dadalhin mo ang katugunan ng iyong dalangin. Naniwala kayo mga kapatid. Amen. Yung naniwala, malakas na palakpak, kaya wala sila. Amen. Amen. Sa gabi ito, mga pinagpalang lingkod ni Yahweh El Shaddai, brothers and sisters in Christ, the Gospel of Jesus Christ, according to St. Mark, chapter 13, verse 33 hanggang 37. Sumainyo ang Panginoon. Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito, isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanyang gawain at inuutusan ng bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hanging gabi, sa madaling araw, o kaya ay sa umaga, baka sa kanyang biglang pagdating ay maratang kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Mga magulang, mga kapatid, mga lingkod ni Yahweh El Shaddai, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Muli natin palakpakan ang ating Panginoon at harapin mo ang iyong katabi at ngitian mo siya. Salamat sa Panginoon, pwede na po tayong maupo. Alam niyo, mga lingkod ng Panginoon, sabi ni Brother Mike, kapag tayo ay ngumingiti, pinapakita natin na tayo ay pinagpala. Amen? Ang smile ay nagka-transcend or nagbabago ng sirkumstansya. Amen? Nung ako'y makarating dito, kaming mag-asawa, mga alas 4 ng hapon ngayon, aga namin pumunta. Tinignan ko yung diary ko when I was here last, kung kailan ako nagpunta ditong huli. Ang pinakauna kong punta dito ayon sa aking diary ay August 12, 2015. Ang tagal na rin, ano? At ang pinakalas kong punta ay January 2017. So, thank God, sapagkat dinaanan na tayo ng pandemya, buhay pa rin tayo lahat. Amen? Amen! Sa gabing ito, mga kapatid, magulang, makinig po kayo, sapagkat ang gusto ng Diyos, tayo ay maturuan ng mainam. Tayo ay maturuan ng malinaw ng kanyang salita ng sa ganon, tayo ay patuloy na magpatibay sa hamon at mga challenges ng ating journey sa mundong ito, mga kapatid. Amen ba? Pakita lang ng iyong katabi, kapatid, may dinadaanan ka ba? Di ba hirap sagutin yan, ano? Sabihin mo sa kanya, kapatid, kung may dinadaanan ka, daanan mo na ngayong gabi. Amen. Lampasan na natin yung ating mga troubles sa buhay. Ang title po ng ating pag-aaral, The Uncertainty of the Hour.
Ang ating gospel ay galing kay Mark, mga kapatid. Kapag pinag-aralan po natin sa theology of Christology, ang iconography ni Mark ay isang Lion of Judah. Kung si Matthew ay the angel, kung si John ay the eagle, kung kay Luke ay the suffering Christ, kay Mark naman, inilalagay ang kanyang iconography o ina-attribute siya sa isang tinatawag na the Lion of Judah. Nang ibig sabihin, mga kapatid, ang sulat ni Mark ay very powerful. Sabihin mo, powerful. Not only powerful, but authoritative, mga kapatid. May kapangyarihan. Hindi lang siya powerful, kundi authoritative, figure, emphasizing his miracle in triumph over evil. Ang Mark, mga kapatid, ay may kapangyarihan na lampasan natin ang trabaho ng demonyo sa buhay natin. Amen ba? Pakitanong sa iyong katabi, kapatid, ginugulo ka pa ba ng demonyo? Alam nyo, hindi yung tumitigil, di ba? Never na nag-stop ang evil. Sabi nga sa kasabihan, temptation never takes vacation. Ang temptation daw, ang tukso daw, ang pagsubok daw ay hindi nagbabakasyon. And that's why, ito sa gustong i-remind sa atin ng ating Panginoong Yesus, sa pamamagitan ni Mark, na tayo ay maging laging handa. Amen ba? Handa in what sense, mga kapatid? Handa hindi lamang sa ating mga gustong mangyari, handa hindi lamang sa ating mga inaasam, but especially, tayo ay handa sa pagdating ni Jesus sa takdang panahon. Amen ba? So, napakahalaga, mga kapatid ko kay Shaddai, na patuloy nating i-remind ang ating sarili. Na kahit naglilingkod tayo, na kahit nakikinig tayo ng Word of God, patuloy na nagtatrabaho ang demonyo sa buhay natin. Amen ba? Kaya nga, minsan, kung kailan ka nagiging porsigido sa paglilingkod kay sa Kanya, kay El Shaddai, the more na napakalakas ng hakak na tayo ay nilayo sa presensya ng Diyos. Amen ba? Sapagkat ayaw ng kalaban na maging mabuti ang buhay natin. Na maging maayos ang buhay natin, mga kapatid. Wala siyang ibang hangarin sa atin, kundi wasakin, sirain ang buhay na meron tayo. Kaya napakagandang reminder sa atin ng Diyos sa gabing ito na hindi natin alam ang bawat oras na darating sa buhay natin. Life is full of surprises. Ang buhay ay punong-puno ng sorpresa, mga kapatid. And if we are not vigilant, sabihin mo vigilant, kapag hindi tayo mapagbantay, kapag hindi tayo aware, sabihin nyo aware. Kapag hindi tayo aware or mayroong kamalayan, mga kapatid, akala mo naglilingkod ka pa, pero hawak-hawak na pala tayo ng demonyo. And that's why, napakaganda na maging tayong victorious or maging triumphant sa buhay spiritual. Sayang ng mga pagod nyo na inisip mo na sana kanina kung matulog na lang ako kasi pagod ako maghapon. Ang dami ka pang gawain bukas na trabaho, ang dami ka pang isisettle na mga bagay-bagay. Pero inuna mo ang Panginoon because you are believed in yourself. Naniniwala ka na kapag inuna mo ang Panginoon, may magandang mangyayari sa buhay mo. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, nararamdaman ko at inaangkin ko na may magandang mangyayari sa paglilingkod natin. Amen ba? Alam niyo, hindi ko pinag-hinayakan. Noong una pumunta dito since 2015, so ang dami nang nangyari sa buhay natin.
Kung hahalkatin ko ang mga nakalipas na linggo, na buwan, na taon, napakarami ng trials. But then here we are again, sa kabila ng maraming balakid, na kapagpapatuloy ka sa paglapit sa Diyos. You know why? Kasi tayo ay laging handa sa anumang pagbabago ng mundo ito, mga kapatid. Tayo ay laging handa sa mga possibility na hindi natin kontrolado. Because as Christian, we never pray na tayo ay masira ang buhay. What do we pray always is maging maganda ang buhay, makatapos yung mga anak, magkaroon ng trabaho, gumaling sa karamdaman. We always pray for something good and something great sa buhay natin. But kapag hindi ka nagbantay, aatakihin ka ng kalaban, aatakihin ka ng temptations, aatakihin ka ng trouble. Pero kapag anticipated mo, nababantayan mo ang mga posibilidad na pwedeng mangyari kasi sa paglilingkod mo mayroong galit na galit ang kalaban ng Diyos. Lagi yung tandaan, kapag may galit na galit sa paglilingkod nyo at hindi tayo nakapagbantay, tayo ay mawawala ng saysay ang mga pagod natin. And that's why, kung gusto mong maging masaya, matagumpay sa paglilingkod, unang malaman natin, ano ang mga walang katiyakan na oras sa mundo ito. Ginulat tayo ng mga nakalipas na taon. Yung hindi pinaasahan, magbababay na pala sa mundo. Yung mga taong mas malakas pa sa atin, pero nauna na sila. Because we never know. Amen ba? At minsan, mahirap tayong makamove on, mahirap tayong makapagtanggap ng mga mabibigat na problema sa buhay. Amen ba? Kaya ang Diyos kinaklaro niya. Kiniklar niya sa pamamagitan ni Mark na maging handa ka sapagkat may 3 oras, 4 na oras sa buhay natin na dapat nating mabantayan. Sa umaga, sa tanghali, sa pagdilim, yung mga oras din ay pinapakita na huwag kang maging kampante. Amen ba? Huwag kang magtiwala na nag-i-amen ka na. Huwag kang magtiwala na 20 taon ka na sa paglilingkod. Huwag kang magtiwala na matatag ka na. Bagkus, the more na tayo ay tumatagal sa paglilingkod, the more na tayo ay magiging prepared. Kasi, nung si Satan, tinanong niya si Jesus, hindi siya nagtagumpay, pero sa last part ng Matthew 4:4, sabi doon, naghanap siya ng ibang pagkakataon. Amen ba? At kapag tayo ay aware sa ganitong sitwasyon ng mga kapatid ko sa Panginoon, never na makapasok sa buhay natin ang kalaban ng Diyos. Una, paano natin ma-maintain na tayo ay kailangan aware sa buhay pananampalataya? Una, embrace the present moment. Sabihin nyo, embrace the present moment. Yakapin ang presenting sandali. Pag nandito ka na naglilingkod, ang patingin-tingin ka sa oras, maaagaw ang salita ng Diyos. Pag nandito ka, ang iniisip mo ang problema mo, walang saysay ang mapapakinggan mo. The best thing that you can do is yakapin ang tamang sandali. Nandito ka hindi para mamproblema, nandito ka hindi para mag-isip kung anong bag bibilhin mo bukas. Nandito ka hindi para i-schedule kung kailan ka maglalaba, kundi nandito ka just to enjoy the moment. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, enjoy mo lang ang sandali. Ang malaking kaagaw ng ating kasiyahan, yung kumakain ka, tinitingnan mo na kung marami kang labahan. Habang kumakain ka, iniisip mo maglalaba. Habang nag-aatin ka, iniisip mo kung ilang kamatis ang bibilhin mo mamaya. Nakikinig ba kayo?
Habang nag-aatin ka, iniisip mo kung nasara kaya yung pintuan sa bahay, kung nabunot ko kaya yung aking lansya, kung nasaraan ko kaya yung gas stove. Ito yung minsan na bumabagabag sa isip natin. Although, dapat din tayo maging aware sa ating tahanan, kasi kapag hindi tayo aware, baka pag natin talaga, sunog na rin. And that's why, napakahalaga na tayo we must be aware, mga kapatid. Ang weapon ni Satan ay guluhin ang isip mo. Kapag ginulo niya ang isip mo, mawawala ka na sa tamang wisyo sa buhay. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, kumusta naman ang buhay mo? Okay ka lang ba? Carry mo ba? Anong sagot? Palapakan natin ating Panginoon. How can we embrace the present moment? Paano mo yayakapin ang presenting sandali? Recognize that life is filled with uncertainty. Kailangan ma-recognize natin na ang buhay ay punong-puno ng walang katiyakan. Alam niyo, yung isang mayaman, nagmalaki, nagmayabang, naniguro, Panginoon, ang dami kong aanihin. Anong gagawin ko? Magtatayo ko ng isa pang budiga, ako'y kakain, matutulog at magpapakasaya. Sabi ng Panginoon, hangal, mamayang gabi, babawian kita ng buhay. Nakikinig ba kayo? Life is full of uncertainty. We have to recognize na dapat nating malaman whether we like it or not, there are many possibilities sa buhay natin. Kaya ang pinakamagandang katiyakan, dahil hindi mo alam ang panahon, ilagay mo ang buhay mo, ilagay mo ang plano mo sa kamay ng Diyos. Amen ba? Instead of worrying about the future, focus on making the most of the present moment. Huwag mong problemahin ang hindi pa problema. Kaya nga tinuruan tayo ng Panginoon ng tamang panalangin bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw. Kasi gusto niya sa araw ng bukas is another day again. Amen ba? Ang bawat araw ay panibagong hamon. Huwag mong sabihin, bigyan mo na ako Lord ng pang-isang taong ng bigas. Sasabihin ng Panginoon, hindi, kasi hindi ka naaabuti ng isang taon. Kagaya ng sinabi sa mayaman ng hanal. God is a giver of life, and that's why we are here, sapagkat this life is full of uncertainty. Ang buhay ay punong-puno ng walang katiyakan. Wala tayong ligtas sa mundo ito. Maliligtas lamang tayo maliban sa kamay ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, napakapalad mo. Dahil ini-enjoy mo ang buhay paglilingkod. Pag tayo ay hindi nag-enjoy sa buhay spiritual natin, hindi na kasalanan ng Diyos. Amen ba? Kapag tayo ay litong-lito, kapag tayo ay gulong-gulo, kapag tayo ay takot na takot, mga kapatid, hindi mo pinapaniwalaan ang sabi ng Diyos. Una, na dapat tayong kumbinsido ng Panginoon ang may hawak ng mga bagay na hindi natin hawak. Amen ba? Sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I had for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Ako lamang ang nakakaalam ng panukalang inihanda para sa inyo. Amen ba? Sabihin mo sa iyong kapatid, hindi ikaw ang may alam ng future mo, kundi si El Shaddai na may hawak ng ating buhay. Amen ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Yakapin ang bawat sandali. Lagi kong sinasabi, kapag na-realize mo that you are blessed enough sa pagkakaupo yan, masasabi mo na pinagpala ka sa maraming tao. Amen ba? Maraming tao, maraming material na bagay, but instead na magpapasaya sa kanila, ginagapos sila sa problema ng kanilang kayamanan. Amen ba? Maraming taong dayang-daya ng kayamanan sa mundo kasi akala nila yun ang kanilang future, yun ang kanilang security sa buhay. Minsan ang kayamanan ng mundo nagigipangsanhi ng kamatayan ng tao, nagigipangsanhi ng kapahamakan ng buhay ng tao. Kaya napakaganda ng wisdom ni Brother Mike. Life is simple, don't make it complicated. Amen ba? Pakiharap ng iyong katabi, sabihin mo, kapatid, simple lang ang buhay. Huwag mong gawin komplikado. Kapag hindi natin nakukoy ang gusto ng Panginoon, we will make our life complicated, mga kapatid. Sayang ng maraming anniversary na dinaanan natin kapag hindi mo na-enjoy ang bawat prayer meeting. Alam nyo, every time na tayo nag-praise and worship, God lead us. Tinangas tayo sa presensya ng Diyos. Amen ba? Nung unang-una kong paglilingkod kay Shaddai, pag nakikita ko na yung banner ng gawain, kinikilabutan ako. Pag nagkantahan na, doon ko na nararamdaman ang presensya ng Diyos. Limot na limot ko yung problema. Amen ba? So, ibig sabihin, you give yourself fully to the presence of God. Kung pag-worship, gulong-gulo ka, aba, sabi ko, ulit, hindi kasalanan ng Diyos. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, nagpuri ka sa Panginoon, ibigay mo ng tudong-tudo ang buhay mo sa Kanya. Sapagkat kapag nag-isip ka ng mga bagay-bagay, pinapakita mo na walang magagawa ang Diyos. Kapag hindi ka kumbinsido sa pagpunta mo dito, nababalisa ka pa rin, nagugulo ka pa rin, parang sinasabi mo sa Panginoon, wala ka namang magagawa sa akin. But if you are convinced na, ito na ako Lord, alam ko, bahala ka na dyan. After all, ang problema, hindi naman nagiging solusyon sa pagiging problematic natin. Kailan mo naalala na sa pagiging problematic mo, yung problema mo ay nawala? Hindi naman, di ba? Kahit takot na takot ka, kahit gulong-gulo ka, hindi naman nawawala ang problema. At mawawala ang problema, depende sa time frame ng Lord. Depende sa timeline ng Lord. Because along the way, lilipas ang panahon and God will answer all our prayers. Sabi ni St. Paul, nung siya ay napagbag sa gitna ng dagat, sa gitna ng bagyo, Panginoon, dalangin ko mag-umaga na sana. Hindi siya nanalangin na tumigil yung bagyo kasi hindi niya yun mapapatigil. Pero ang kanyang prayer, mag-umaga na sana. Kasi alam niya, at the end of the day, pag umaga na, matatapos na ang problema niya. Yung brother natin kanina, hirap na hirap, tumawag ng mga pinagpala. Hirap na hirap, tumawag kung sino ang pinagpala ng Diyos. Hindi na tayo hinahanapan ng Diyos ng mga bagay-bagay. Ang hinihintay lang ng Diyos sa atin is being grateful. Kapag hindi ka marunong magbalik sa Kanya ng papuri, hindi mo nagagamit yung blessings na nasa inyo. You are called by God not only to be blessed, but to be a part of blessings of other people. Tinawag ka ng Diyos hindi para maging answered prayer, kundi maging dahilan ng answered prayer ng iba. Ino-observe ko lang kanina, huwag po kayong magalit sa sasabihin ko. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga prayer meeting. Actually, ayoko na sana makapanakit.
Pero marami pa rin mga lingkod ng Panginoon na baliwala yung kanilang responsibility sa Lord. Yung simpleng pagpapatuto, hirap na hirap. Pero kung tatanungin mo siya kung anong kahilingan, ang dami niyang gusto. At alam niyo, kung tatanungin mo yung mga nakaupo dyan, dami ng answer prayer yan. Pero hindi lang umiimik. Nakikinig ba kayo? At natutuwa ang demonyo na kahit pinagpala ka ng Diyos, na hindi ka umiimik. Kasi pinapakita mo sa demonyo walang nangyayari. But if you are aware, yes, Lord, kahit problema, i-share ko, Lord, because I know at the end of the day, ikaw pa rin ang tagumpay. Nasusundan niyo ba? Pangalawa, not only embrace the present moment, but live with intention. Sabihin mo, live with intention. Pakita nung sa iyong kapatid, bakit ba nandito ka? O, diba? Hindi ko na hinihintay ang inyong mga sagot. Pero kailangan sagutin natin sa ating personal na buhay. Amen ba? Be intentional in your actions and decisions, knowing that each choices you make can have a significant impact on your life and the life of others. Kapag di ka naging pagpapala sa iba, huwag po kayong magaling sa sasabihin ko, failure ka sa pagiging Christian. Kapag di ka naging dahilan ng pagpapala ng iba, wala kang sigli sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon ng mga nakalipas na gospel, asa na yung aking isusulit, yung Panginoon, iniliting ko lang sa lupa. Sabi ng Panginoon, walang kapuluhan. Ibinigyan kita ng talento pero hindi mo ginamit. And that's why, kailangan mabuhay ka ng may intensyon, mabuhay ka ng may kapuluhan, hindi po hingi. Pakita nung sa iyong katabi, kapatid, may nagagawa ka ba sa prayer meeting? Alam nyo, hindi mo naman kailangan magbida-bida sa kawain eh. Hindi mo kailangan maging magaling. Yung mawasposan mo lang yung sungit mo sa iba, makakaakay ka na. Amen ba? Maraming tao gustong makapanakit ng iba. Kung kailan naging prayer partner, parang kompleto lang siya nakapanakit ng iba. Imbis magi siyang dahilan at magkaroon siya ng intensyon na maging biyaya sa iba. Nakikita mo ba sa iyong sarili na kapag pumunta ka sa gawain, may nabibless? May natutuwa sa kalidad ng pagiging Kristiyano mo. Kailangan maramdaman natin sa ating sarili that you are live with intention, na kapag nakita ka sa gawain, may nararamdaman sila, mayroon silang inspiration sa'yo sapagkat eto nga, problematic siya, pero nandito pa rin. Nung ako'y nasa ng Cotabato City, panay ang mga takot ko, mga pag-alinlangan. Pero pag nakita ko yung isang brother natin, na may dalawang saklay sa kanyang balikat, pero porsigido sa paglilingkod, nawawala yung aking problema. Sinasabi ko sa aking sarili, eto nga daming disability, pero ang lakas ng loob, maglingkod sa kanya. Nasusundan niyo ba? Napakahalaga mga kapatid ko sa Panginoon na ang buhay spiritual natin ay hindi lang sa ating mga decisions. Kailangan hindi ka man worker kung ayaw mong maging worker. May sekreto tayong ginagawa. Mayroon tayong ginagawa na hindi man malaman ng iba na magagandang bagay sa harapan ng Diyos. And that's the thing na magpapasaya ng buhay pananampalataya natin. Kasi kung ang hinihingi natin ay ang mga material na bagay lang, wala tayong pagkakaiba sa mga nasa labas. Kasi sila, pera din ang habol. Tayo, pera din ang habol. Pero hindi Kasi nandito tayo because we know na hindi may bibigay ng mundo, ibibigay ni Yahweh Al-Shaddai. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid,
mabuhay ka ng may kabuluhan. Wag lagi ang dala mo, umakay ka naman. Wag lagi ang bit-bit nyo eh. Minsan yung kamay naman ng kapwa nyo ng mahal nyo sa buhay. Amen ba? Sa sunod na Miyerkules, pupunta, kayo na rin naman uli. Wala kayong naaakay, aba? Brother Chito, nananakit ka, hindi po. It is only a challenge for us. Kailangan may goal tayo, Lord. May idadala ng 5 kaluluwa. May aakayin ako, Lord. May isishare ako, Lord, ng kabutihan mo. Ang Panginoon ay binigyan tayo ng kakaya-kayahan. Depende sa ating mga abilidad. Kung magaling tayong magbudol, budulin mo yung mga naliligaw na kaluluwa. Amen ba? Kung magaling kayong magsalita, wala kang sawang magsalita, gamitin mo sa Diyos. Live with intention. Sapagkat pagdating ng Panginoon, hindi man matapos ang ginagawa mo, alam mo ginawa mo yung the best. Sabi ni Brother Mike, take an extra mile. Kung naglilingkod ka na ng ilang taon, huwag kang makontento. Yung paglilingkod mo ng ilang taon, dagdagan mo ng another effort. Ibig sabihin, pag lumakbay ka na ng 1 kilometro, lumakbay ka pa ng 1 kilometro ulit. Amen ba? Ipakita mo sa Lord that you do your best to God. Alam niyo, wala akong yabangan kung bakit ganyan po ako mag-motivate sa mga tao. Kasi nung tawagin ako ng Panginoon, hindi naman ako attender. Tinawag ako ng Panginoon bilang worker. Unang position ko na ako maging lingkod, coordinator po ako. Nung walang nagtutugtog kahit paano, pinagtsatsagaan ko na lang, gigitara ako. Pag walang nagigitara, pag maliit lang na songs, ino-operate ko yun. Di pa ko masyadong motivated noon. Pag nag-ooperate ako ng sound system at pinapatamaan ako ng pitch, binabawasan ko ng sound. Sabi ko, ino-operate na nga kita, pinapatamaan mo ba ako? But along the way, na-realize ko, yung mga effort na yun ay naglago. Isang araw, sabi ng gitarista, brother, huwag ka na dito mag-coordinator, punta ka ng opisina sa Naga. Alam niyo, pagpunta ko ng opisina sa Naga, naging preacher ako. Nung baging preacher ako, BIC agad. That's a great blessing for us. Kahit sa paglilingkod natin, mahiya-hiya tayo sa Diyos. Ang dami mo ng biyaya, wala kang binibigay sa Kanya. Kung may binigay ka, huwag nyo nang tanggapin yung sinabi ko. Kung may ginagawa ka, huwag nyo nang pansinin yung sinabi ko. Ang sinasabi ko lang, yung mga taong hindi gumagawa sa harapan ng Diyos. Amen ba? Cultivate resilience. Palaguin ang pagiging matatag natin. Sabihin mo, kapatid, matatag ka ba? Pag matatag ka, hindi ka apektado ng sitwasyon. Develop the ability to adapt and bounce back from unexpected challenges. Ang tunay na Kristiyanong matatag na handa sa lahat ng pangyayari, hindi nakikitaan ng iba ng mga negatibong bagay sapagkat binabantayan tayo ng mga taong hindi naglilingkod. Kaya nga, sabi ng punong likod, huwag niyong sabihin na wala, huwag niyong sabihin na may sakit ka, iparamdam natin sa mga taong nasa palibot natin na ibang-iba ang naglilingkod kay Yahweh El Shaddai. Amen? Sabihin mo sa katabi kapatid, ramdam na ramdam ko, gumaganda ka, lumalakas ka, kumakatat ka, sa paglilingkod. We have to cultivate resilience. Nung hanapin ko ang Tagalog ng resilience ay talaghay. Nung tingnan ko yung mababaw na ibig sabihin ng talaghay ay magpakakatak. Amen ba? Alam niyo yung wikang Pilipino malalalim, magpakatalaghay, ibig sabihin magpakatatag. Kasi ang buhay ay hindi madali. Amen ba? Ako, ang dami ko ng karamdamang dinaanan. Naalala ko, 10 years ago, habang ako ay nasa katre noon, umiiyak yung asawa ko. Sabi niya, Lord,
Payat na ako noon kasi dinapuan ako ng blood sugar. Sabi ng asawa ko, umiyak siya, Lord, kung kukunin mo na ang asawa ko, okay lang naman kasi para di na siya mahirapan, nagising ako noon eh. Pero sabi niya, Lord, ang ibig ko, bigyan mo pa siya ng lakas kasi gagamitin mo pa siya. Tingnan niyo, kanina I am so blessed kasi yung 4 na pula ng aking blood chemistry, kanina isa na lang. Ako, sa sarili ko, sinasabi ko parang wala na akong pag-asa kasi napuno na ako ng cholesterol, ng creatinine. Kaya minsan nakikita niyo kung tumataba, pumapayat. Pag medyo nakakain ako ng maraming bulalo, pumapayat agad ako. Within a day, biglang bagsak yung aking katawan. But thank God sapagkat kahit maraming ups and downs yung buhay, life must go on. Kailangan magpakatatag kasi hindi naman natin hawak yung buhay natin. But the best thing we can do is magpakatatag lang tayo. Ano mang hamon sa buhay, huwag niyo pansinin. Sapagkat pag-deend na ang buhay, di-deend na. Pero ang mahalaga, habang may ginagawa ang Diyos sa'yo, habang may binibili ang Diyos sa'yo, habang may chance ang Diyos sa'yo, gawin mo yung the best sa Kanya. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, tuloy ka lang. Hindi pa tapos si El Shaddai sa buhay mo. And the last, foster a sense of gratitude. I-adapt natin, ilagay natin sa ating katawan ang pagiging mapasalamat. Huwag niyong bigyan ng kwang ang pagiging mareklamo. Nung pandemic, nakakalito sa isip, di ba? Marami nagkaroon ng mental illness, nagkaroon ng depression, kasi hindi sila nag-appreciate sa mga bagay-bagay. Nung pandemic, ang ginawa ko noon, nag-live na lang ako sa Facebook, pero hindi live lang na parang wala lang magawa. Nag-live ako sa Facebook noon, mag-prayer at magkanta ng konting kanta, kahit parang lahat yung boses ko, okay lang. Nagkanta-kanta ako, mamaya mag-text na yung aming nakilala na nanay, Brother Chito, punta ka sa bahay, kunin mo yung gitara at binigyan pa ako ng 2,000. Sa gitna ng pandemic, yung inaasahan namin ayuda, hindi doon kami nakakuha, kundi doon din sa paglilingkod sa Diyos. Imbes na tumigil ako, kasi hinahanap ko yung pag-mission yung buhay, pananampalataya, meron kang loneliness. Kaya imbes na magreklamo kami, imbis na magulo yung buhay namin, asawa, nag-enjoy lang kami kasi yung malaking tinitirahan namin, kami lang 2. Pag medyo di mo nabantay yung sarili mo, madi-depress ka talaga. Kasi yun na lang ang ikot ng buhay mo. At hindi ka pwede ubo ng ubo kasi kukunin ka ng barangay. Amen ba? Kahit naubo na ako, tinitigilan ko kasi sabi ng asawa, huwag ka ubo ng ubo para kunin ka dito ng barangay, ilagay ka sa quarry. Amen ba? At alam niyo, tuloy-tuloy yun, I do my best before God. Naglagay ako ng YouTube. At alam niyo, kahit ilang piraso lang ang nanonood, mayroong nakasilip ng taga-California. Sa gitna ng pandemya, pinadalhan kami ng $100 galing California. Bakit? Nagmamasid lang doon sa prayer namin na konting video. Kaya kung gusto nyo, silipin nyo ang Brochito channel. But of course, unahin natin ang DWSI, yung ating gawain sa Amber City. Anong gusto kong emphasis? Maraming bagay sa pagsansa sa buhay natin na pwede tayong masira. But we can transform in being gratitude. Imbes na magreklamo tayo, gamitin mo yung lakas mo ng pagreklamo sa pagpapasalamat sa Diyos. And we have to be vigilant enough na pag magreklamo ka na, kaya ako tinawag ng Diyos sapagkat may purpose siya sa buhay natin. Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, uwi na tayo. Tumayo ka na. Amen. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. At ang gusto ng Panginoon, tayo ay
mapagbantay. Tayo ay may kamalayan sa ating buhay pananampalataya. Nang sa ganon, ang paglilingkod natin hindi mo lang iiwanan sa gawain, kundi every time na may prayer meeting, natututo ka. Nagkakaroon ka ng kaalaman. Nagkakaroon ka ng kamalayan. Nagkakaroon ka ng aral. Nang sa ganon, yung mga aral na yun ay magiging kasangkapan para ang biyaya ng Diyos ay ating makamtan. Sabi nga natin kanina, yakapin ang presenting sandali. Embrace the present moment. Kung ano ka man ngayon, ano man ang pagkakataon, huwag mong problemahin. Ang tingnan mo, yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Pangalawa, mabuhay na may kabuluhan. Live with intention. Ang pagkatawag sa iyo ng Diyos, huwag mong hayaan na matapos sa iyo. And number 3, cultivate resilience. Magpakatatag ka lang para nang sa ganon, lagi tayong matagumpay at hindi tayo bumagsak ng tuluyan. Sa bawat pagbagsak natin, lagi nang tatayo para sumunod kay Shaddai. And the last, foster a sense of gratitude. Huwag mong bigyan ng kwang ang walang pagiging ingrato, kundi ang lagi mong bigyan ng kwang ang pagiging mapasalamat. Sapagkat ang pagpapasalamat, pagpapatunay, pagpapakita, pagpapaalam sa Panginoon na kahit kailan hindi siya nagkulang sa buhay natin. When you show grateful, when you say gratitude to God, kapag nagpakita ka ng pagpapasalamat sa Panginoon, ibig sabihin, natutuwa ka sa ginagawa niya sa buhay mo. Problema man yan, karamdaman man yan, and you know what? May purpose lagi sa iyo ang Panginoon sa bawat dadaanan natin. Pakinggan natin ang awiting ito sa ating mga Panginoon sa personal na pagkikipagniig sa Kanya.
Salamat, Panginoon, sa bawat araw na harapin namin. Ang pag-ibig mo ang siyang aming kalakasan. Ang pag-ibig mo ang siyang aming sandigan. Panginoon, salamat po sa paalala na sa aming paglilingkod ay kailangan po namin mabantayan. Kailangan namin malaman ang mga kalooban mo. Nang sa ganon, kami po ay laging maging matatag, laging maging matagumpay sa buhay na ito. Bless mo, Lord, ang aking mga kapatid kung paano nyo sila pinagpala ng maraming taon, ng maraming beses, ng maraming pagkakataon. Patuloy mo silang i-bless, Panginoon, ang kanilang physical na kalalagayan, ang aming spiritual na paglalakbay, ang aming pamilya at ang isang bahayan. We pray, Father God, for your love and understanding. Sa aming personal na paglilingkod, magi kaming lingkod mo makabuluhan na nagagamit ayon sa plano at kalooban. I-bless mo rin ang kanilang personal na intentions din, ang mga kahilingan nila sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak at mga mahal sa buhay. Lord, wala kami ibang masisilungan, wala kami ibang malalapitan at matatawagan, kundi ang makapangyarihan ng pangalang Yahweh Shaddai sa pangalan ni Jesus. I-bless mga aking mga kapatid na nandito ngayon. Kung mayroon mang kinakaharap na problema, dalangin ko, Lord, ang iyong solusyon. Kung mayroon mang makaramdamang physical, mula-ulo hanggang talampakan, sa dugo, sa balat, sa laman, sa system organ namin, dalangin po namin ang kagalingan. Sa mama mo nga. At Lord, kung mayroon mang mga anumang sumpa, kahirapan, kaguluhan, mga balakid in the name of Jesus, ay aming pinapawalan ng minsan. And Lord, we invite your Holy Spirit, we invite your blessing na aming makamtan, hindi lamang ngayong gabi, kundi sa araw-araw ng aming buhay. And Father God, pagbalain ang mga lingkod mong ito, salamat sa buhay nila, sa mga lingkod mong especially ginagamit sa kapanahunan, simula manggagawa, mga awit mo at manunod ko. Ang lahat ng tumugon sa gabing ito, i-bless mo ang bawat buhay.
And Father God, aming akin ang tagumpay ng mga kahilingan sa pangalan ni Jesus. Sabihin niyo, Amen, Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Malakas na palakpak kay Elsie. Itas po natin ang mga bagay-bagay na gusto natin basta. Dakilang Diyos na makapangyarihan, nakatas po ang kanilang kamay, hawak ang mga bagay-bagay, ang tubig, ang langis, ang mga prayer request, mga handbook, bag, wallet, documents, pictures kung meron man, religious articles, Father God, dalangin ko ito'y pagpalain mo. Maging kamay na nakataas, dalangin ko, Lord, anumang trabaho, anumang negosyo, sino mang makadaupang palad, madampian, ma-pray over, ay pagagalingin mo. Panginoon, angkin ko namin ang tagumpay at patuloy kang mag-raise up ng maraming attendance sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Ano ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Good evening, pinagpala tayong lahat, and let us give thanks. The Lord